Ohayo gozaimasu mga tomodachi! Kaganda nga ng araw. Tapos itong poging iri ang bubungad sa inyo. Oh wow, di ba? By the way, ako nga pala si Dodong. Syempre, hindi ko tunay na pangalan. Pero bakit nga ba kasi hindi nilang totohanin? O siya, sige, sabihin ko na. Ako nga pala si Gerald. Ang nag-iisang Gerald Di Kulot. Ayiw, tama na nga. At baka tayo ay mabatuta. Nga pala, baka aking malimutan na this is another day in a life of an overseas Filipino worker. Pagkatapos nga pala natin mag-prepare sa umaga, kumain, maligo, maglaba at magbihis, ay dumidiretso na kagad tayo sa ating trabaho. Ngayon nga pala ay araw ng Sabado at may pasok tayo. Pero syempre hanichi lang or half day baga. Kasi naman kung whole day ngayong araw, eh baka hindi na kayanin ang ating katawan. Ang hirap nun. Daming OT, lalaki nga ang sahod mo. Pero kulang ka naman sa pahinga. Delikado yan. Baka bigla na lang na tayo ay maging kwento na si Gerald, ang bait nun, ang sipag, at napakamatulungin. Wow! Eme! Kaya naman po sa mga workaholic dyan, huwag abusuhin ng katawan. Ay, pahinga rin. Ngayong araw nga pala ay nandito na naman si Optimus Prime. Syempre, para kuhanin ang lamesang ginawa natin na lamesa ng higante. Mga box na ginawa natin para sa iba't ibang klaseng mga machine. Nga pala mga tomodachi, ito yung unang-unang first time na makikita natin at masasaksihan kung papaano isakay ang mga naglalakihang bakal na ginawa natin dito sa truck na mahaba. Out ulit sa'yo, Senpai Deck! Nahagip ka ulit ng aking matalas na camera. Na nga at inangat na ni manager ang ating malaking lamesa. Guys, kailangan nga pala natin maging train talaga sa paggamit ng crane kasi napakadelikado niyan. Naaalala ko na naman yung nakaraan. Bumagsak yung base na bitbit ko gamit ang crane na yan. Nawalan nga ako ng control at ito'y dumulas. Kaya ayun, bumagsak. Pero buti na lang nakaiwas tayo at nakaligtas. Kundi baka Dodong putol na ang itawag sa akin. Sa part nga pala na to ay tumulong na si Senpai Michael at si Senpai Jan sa pagsasakay ng mga bakal. Ayan o, kala mo talaga suabe po. May pasukat-sukat, silip-silip, senyas-senyas at ngiti pa talaga si Bossing. Idol, shout out sa'yo. So guys, dito talaga namang sinisinsin nila yung pagkakasakay kasi mahirap na. Ang hirap nung nasa biyahe ka tapos magkakaaberya kasi nga hindi na isakay na maayos. Kaya kailangan talagang pulido. Dahil kung hindi, napakalaking abala niyan mga kapatid. At sa wakas, sa part na to, naisakay at natapos din ang mga bakal natin. Babay Optimus Prime, bukas ulit. At pagkatapos nga ng trabaho guys, kumain kaagad ako ng mansanas. Kasi nga, naniniwala ako sa kasabihang, an apple a day keep the doctors away. Pagkatapos, dumiretso na ako sa dorm para magpahinga. Ayan, for the check-on person sa kanyang messenger. Time to time kasi nagche-check para sa kanyang bebe. Ang hirap niya kasing makontak buhat ng bagyong Christine. Kaya sa mga naapektuhan po ng bagyo dyan, I pray na makabangon po tayo kaagad. Ayun nga guys, pagkatapos nating magpahinga, nagbihis tayo ng ating gear with our helmet and glasses on para naman makasama natin si safety nest sa ating biyahe. Nga pala guys, dito sa Japan, sobrang naghihigpit na sila ngayon sa pagbibisikleta. Bawal ang kahit anong distraction sa daan at kailangan ay palagi tayo nakasuot ng helmet. Medyo hassle nga siya, diba guys? Ang kaso what is hassle naman, diba? Kung safety naman natin ang nakasalalay. Ngayong hapon nga pala, pupunta tayo sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints para umattend ng Halloween party para sa mga bata. At syempre pagkatapos nun, pupuntahan naman natin ang ating pinsan na si Robert. Kasi naman nandun na siya sa kanyang apartment. Kaya naman, we will pay him a visit. 1 hour nga pala papuntang simbahan. Pagkatapos kulang 3 hours papunta kala Robert. Medyo malayo nga lang pero tutuloy tayo. At sa sobrang haba ng biyahe, dumaan muna tayo dito sa Family Mart para bumili ng makakain kasi nga nagugutom na ako. At syempre, pinuntahan kagad natin itong section ng mga inugiri. Paborito ko kasi to guys. Talaga naman na love at first bite ako. Ang sarap kasi ng palaman nito guys, tuna na may mayonnaise. Sigurado namang mabubusog ka. Isa nga pala to sa kagandahan ng mga konbini dito sa Japan. Mapa 7-Eleven, Family Mart or Lawson ay may palikuran. At take note, sobrang linis ng mga yan. Pagkatapos nga natin sa konbini, dumiretso na kagad tayo sa simbahan. Happy huntings nga ang bungad sa akin. Pagkapasok nga natin dito ay inabutan kagad tayo ng papel para sa palaro. May stages nga pala ang bawat palaro at bawat kwarto. Kung nagtataka kayo kung ano yung mga bilog na puti na yan, dyan sa puting bilog na yan, dyan nga pala ilalagay yung mga sticker na makokolekta natin sa bawat stages na mayayari natin. At pagkatapos nun, magkakaroon tayo ng pagkakataon para sumali sa palarong pinyata. Yung bang parang pabitin na kapag pinalo mo at nabasag may mga surpresang nasa loob, parang mga candies or minsan naman pera. Napaka-exciting na mga palaro guys. Actually pambata lang talaga yung mga to pero sinubukan na rin namin. At ayun, kitang-kita naman siguro sa ngiti ko yan kung gaano ako kasaya, no? Sa pagkakataon na to, napasabi na lang ako sa sarili ko na ang sarap palang bumalik sa pagkabata, malaya sa problema, sa mga intindihin, at madalas laruan lang. Sobrang saya na. Ang sarap sa pakiramdam guys. Kaya kahit mga pambatang laro ginawa namin, sobrang nag-enjoy ako.
Kaya naman napaka-thankful ko sa araw na to, napaka-worth it. Kaya naman sa mga bata out there, huwag kayong magmadali sa pagtanda. Darating din yan. Sulitin nyo yung paglalaro, sulitin yung pag-aaral hanggat may pagkakataon. Kasi naman kapag ka nag-adulting na kayo, ay naku, sasampalin kayo ng realidad. Na ito yung responsibilidad ko, na ito yung kailangan kong gawin. Na ito, kailangan kong magtrabaho para sa aking pamilya. Which is, mangyayari at mangyayari talaga at dapat nating paghandaan. Kaya naman, enjoy bawat moment, enjoy life, enjoy Goya! Naku, tama na nga yan. Ang drama-drama ko na naman. Malapa, pagmasdan na lang natin itong mga bata na naglalaro ng mga pinyata. Ayun, naalala ko na. Para siyang pinyata, pero parang mas malapit siya dun sa parang pukpok palayok dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos kapag ka nabasag ay merong candy sa loob. May mga biscuit, may mga tinapay, may mga chocolates. Parang ganun yan, nilalaro ng mga bata. O siya, tama na ang video dito sa simbahan guys. Picture na lang tayo sa ating mga kaibigan. Tapos go na tayo. Kasi naman, gabi na ngayon. Babiyahe pa tayo papunta sa apartment ni Roberto. Medyo matagal yun, kakain ng 2 hours. Kaya let's go! So, ayun na nga guys, hindi ko na pagtatagalin at samahan nyo na lang ako doon kay Roberto. Samahan nyo ako na i-tour kayo doon sa apartment niya. At pagkatapos nga ng ilang oras na pagpadyak guys, nandito na tayo sa apartment ni Roberto. Bale, nakipagkwentuhan lang ako dito, kumain, nakilaba at nakitulog. Pagkatapos, kinabukasan, binidyohan natin yung dorm niya. Bali, gusto ko nga palang ipakita sa inyo to guys. Para naman magka-idea kayo sa inyong tutuluyan pagdating nyo dito sa Japan. Lalo't lalo sa mga kaibigan natin dyan na malapit nang umalis. So paano? Tara na sa apartment tour? Ito tayo sa ating dorm. Ito yung dorm ng mga intertraining sa Japan. Tara, pasok tayo. Ay, may kita pa sound boss. Ito, 779. Sige guys, pasok tayo. Pagpasok mo, di mawala nalagyan ng sapatos. Yun, Chinelas. ano tawag dyan? Sino ko? Yun, Nakalimutan mo nga. Tabako mo yan eh. tabako ulit. Tapos ito nga pala yung ating washing machine dito. Ito ang ating lutuan. Mga gamit dito sa ilalim. Yung mga ating stock. At ito ang ating gandang CR. Yun, para palang nasa hotel boss. Pasensya yung nagkalat-kalat, sabit-sabit dito Hindi natamad maglinis eh. Ito yung ating mini rec. Open. Ayan, napang mga laman, napang sahod eh. Dito tayo sa ating tulugan. Ito. Ito ang ating pinamagandang tulugan. Yun. Pwede mawala ang TV, aircon, at kainan. At mga stock ng pang Pilipinas. Ito yung ating closet. Yun o, cooking closet. Papasin nyo na, ito. Gulo-gulo. Ano naman itong mga dito sa likod mo boss? Ito yung Theater. pag gusto mong umaga. Paaraw. Ano yan? Ayun o. Uy, may kotse ko pa dyan Nakakabala. Paunawa lang po sa ating mga kababayan dyan na gustong mag-abroad kagaya ng karamihan. Itong apartment tour po na ito halimbawa lang ng mga pwede nating matuluyan dito sa Japan. Pero hindi porket ganito yung sa pinsan natin na si Robert, ganito na rin yung sa lahat. Ang ganda nito kasing sa kanya, medyo malaki yung lugar niya, medyo malaki yung apartment niya, pagkatapos solo lang siya. Pero yung sa amin kasi, hindi siya ganito. Pero okay din naman. Doon po kasi sa tinutuluyan namin 3 kami. So parang ganyan lang kalaki sa sala ni Robert, sa kwarto ni Robert. Tapos may mga partition lang. Although kahit naman ganun masaya naman kasi marami tayong kasama. And yes, halos lahat naman po ng pangangailangan nandoon. May paliguan, may palikuran, may labahan. So goods pa din. So hanggang dito na lang muna po ulit tayo guys. Maraming salamat po sa panonood ng video. At para naman sa'yo Roberto, Mataraishu!